Sa unang araw ng pasukan, pinag-uuli po ng mga tauhan ng LTO mga overloaded na mga pampublikong sasakyan. Hindi rin nakalusot ang mga motorcycle rider na may mga angkas na menor de edad. Saksi si June Veneracion. Ikinagulat ng mga motorcycle rider na maghahatid sana ng mga estudyante sa paaralan ang paninita sa kanila ng ilang tauhan ng Land Transportation Office o LTO sa Batasan Hills, Quezon City. Hindi raw nila alam na bawal ang mag-angkas ng mga batang may edad 13 pababa. May helmet man wala. Yung sa helmet alam ko, kaso dito lang naman ho kami galing eh. Pero yung sa bata ho, yung sa edad hindi ho. Pero alam ko may iba kasi dito nag-aangkas ng bata eh. So, sobrang late eh. Mahirap kung kakapit ng ganun. Hindi nila mayakap ang mga nila. Baka hindi sila makabalanse. Hindi rin pinalampas ang mga overloaded na pampublikong sasakyan. Ano pong asunto, sir? Excess passenger. Ang ilan po ba talaga pag tricycle? tatlo lang ang ang totaling pasero, pang-apat ang driver. Ngayon, ang pasero niya, totally 5, pang-6 siya. Excess passenger. Pasok po ba sa reckless yan? Reckless. Reckless. Pasok sa reckless. Magkano po fine yan? 1.3 with seminar. Pero umalma ang ilang magulang na may hatid ng mga estudyante ngayong unang araw ng bagong school year. Pangit din kasi ng ginawa ito, masyadong mahigpit eh. Tuloy-tuloy rin daw ang pag-iinspeksyon ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB sa mga school bus. Bagay na sinimulan na bago pa ang pasukan. Yan ay para matiyak na sumusunod sila sa requirements. Stop sa yung go na sign para gagamit nila pag mga batang tumatawid. Tapos yung ito nakita natin yung fire extinguisher, first aid kit. Fire extinguisher. First aid kit. Tapos yung sa Ito first aid kit. to kailangan to. Essential daw nito. Para sa mga yung pangunang lunas sa mga kanan medyo may batang nasugatan. Tapos itong safety, yung grills nila dapat meron din to para maiwasan yung mga batang hindi mailabas yung mga katawan nila. Kasi mga bata yan eh. Ngayong taon lang na ito nagsimula ang LTFRB na mag-inspeksyon sa mga school bus bago ang pagsisimula ng klase. Pero bukod dyan, seryosong kinukonsidera ngayon ng LTFRB ang pagtatakda ng speed limit sa lahat ng mga school bus para na rin daw sa kaligtasan ng mga estudyante. Okay lang na may speed limit para sa kaligtasan ng ating mga rider, ng mga estudyante. June Veneracion ang inyo, saksi. Pinagkakasya ng mga estudyante ang kanilang baong pera para po sa gastos sa transportasyon at pagkain. At sa Barangay Saksi, inalam namin kung ano ang tamang paggastos ng baon, gayon din ang kahalagahan ng pag-iipon. Saksi si Haji Rieta. 20 pesos na baon ang kailangang pagkasyahin sa isang araw ni Alexa, isang grade 2 pupil. Sa unang araw ng pasukan, sinamahan ko siya para malaman kung kasya ito. Sa tricycle pa lang na sinakyan niya papasok sa eskwela, namasahe na agad siya ng 7 pesos. Pagdating ng recess, bumili siya ng 5 pisong biskwit. Matapos ang 6 na oras na klase ni Alexa, sinundo siya ng kanyang ina. Pero sa baon pa rin niya kinuha ang 7 pesos niyang pamasahe pa uwi. Mula nga sa 20 pesos na baon na Alexa, sinundan natin siya kung saan niya ito ginastos. At ngayon tapos ng kanyang pasok sa eskwela, alamin natin kung may natira ba sa kanyang baon na 20 pesos. Hi Alexa, kumusta? So kanina yung baon mo na 20 pesos, magkano lang yung natira? Piso po. So yung piso, sa magagamitin yung piso? Pangulog po sa alkansya. Ba't ka nag-ipon? Para po pambili ng school project. So first time ka bang mag-ipon ngayon sa pasukan? Opo. Okay, sige. Ihulog mo na yung piso mo. Para may gamit sila sa school, pangbiling project. Ano ba, Kobe? Si Kobe, estudyante rin ng grade 2. Ang baon niya, 6 na piso lang. Pambili ng Pagkain. pagkain lang. Opo. Naglalakad na lang daw siya papasok at pauwi galing ng eskwela. Sabi niya, nakakaipon lang daw siya kung swerteng may kaklase magbigay sa kanya ng pagkain. Pag wala akong nabili, binibigay ko na lang sa mama ko. Bakit na binibigay sa mama mo? Sa kanya galing yung pera. Pero hindi raw lahat ng bata wais, kaya mga guro sa Upper Bicutan Elementary School sa Taguig City, isinama na sa kanilang lesson plan ang tamang paggastos ng baon. So anong dapat unahin? Yung kailangan o yung gusto? Mayroong mga bata naman na
sobra yung baon. Kasi may merong kulang, may mga bata na sobra yung baon. Makikita mo talaga pag uwian. Ang dami kasing mga tindahan ng mga ano dyan sa labas, mga laruan. So talaga makikita mo talagang maraming bata yung bumibili ng laruan. Kabilang sa mga tip nila ang pag-iwas sa pagbili ng mga hindi kailangan, gaya ng mga candy na hindi nakakabusog o di kaya'y mga laruan. Itinuturo rin ang kahalagahan ng pagtatabi ng natira sa baon upang may mga pagkunan sakaling mangailangan. Ang mga magulang naman, pinapayuhang sapat na halaga lang ang ipabaon sa anak at habang maaga pa, turuan ng mga bata ng wastong paggamit ng pera. Para sa Barangay Saksi, Haji Rieta, nag-uulat. Sa Showbiz Saksi, enjoy ang fans ng Backstreet Boys at New Kids on the Block sa concert ng dalawang boy band sa Mall of Asia Arena. At kahit 2 dekada na nakalipas ang una sumikat ng dalawang boy band, patok na patok pa rin ang kanilang mga kanta. Saksi si Dano Tingkongko. I don't care who you are, where you're from, what you did, as long as you love me. Memorize ko pa rin yung mga songs kahit na ganun katagal. Yung mga first na Ganito raw kamahal ni Ivy ang grupong Backstreet Boys. Lahat ng kanta ng boy band na sumikat noong dekada 90, kabisado niya. Lalo na itong paborito niyang As Long As You Love Me. Kasi before, di ba, hindi pa naman masyadong uso yung boy band. Parang sila yung first boy band na nakita ko na yung with song, tapos and dance. Tapos parang nagalingan lang ako. Tapos after noon, lumabas na yung mga iba't ibang boy bands. Pero syempre, loyal pa rin ako sa Backstreet. Isa si Ivy sa mga nakapanood ng concert kagabi ng Backstreet Boys na nasa likod ng hits na Everybody, Quit Playing Games With My Heart at All I Have To Give. Kasamang nagtanghal ng BSB ang New Kids on the Block na nagpasikat naman sa mga kantang Step by Step, You Got It, The Right Stuff at ballad na I'll Be Loving You. Kaya naman, cloud9 pa rin si Ivy hanggang ngayon. Sobrang di pa rin ako makaget over. Parang tumutugtog pa rin sa isip ko yung mga music nila. Yun, hanggang sa pagpasok ko, yun, paggising, ganun pa rin. Ayon sa isang eksperto, dati na rin namang uso ang mga boy band. 4 o 5 lalaki na kumakanta. Originally, it's Beatles. I think that's the first generation. And then on the 70s, same, what you call boy bands from the 70s, like Jackson 5. And from the 80s, the New Edition. Pero sa modernong boy bands, nagiging sentro rin daw ang sayaw. With the music, mas energetic, mas madali tandaan yung wordings, yung lyrics ng music. Usually, not the song the dance steps. Parang New Kids on the Block. Yan yung sayaw ng New Kids on the Block, di ba? Ano nga pala title niyan? Parang lumalabas, secondary na lang yung song Mas natatandaan ng mga tao yung dance steps. Ayon sa DJ at music expert na si John Tupas, magiging madali na raw ang return of the comeback ng mga boy band, lalo't may emotional connection sila sa kanilang mga tumanda ng fans, habang magiging bago pa rin daw sa panlasa ng bagong henerasyon ang kanilang brand ng musika. Ako si Dano Tingkongko, ang inyong saksi. Kung nasa ng balita, ikaw tangli ka ng katotohanan, magkasama sa pagbabalitang walang kinikilingan. Walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo po lamang. Sa ngalan ni Vicky Morales, ako po si Mariz Umali. Ako naman, Arnold Glavio, susunod na ang Eyewitness. Hanggang bukas, sama-sama tayong magiging saksi.